Magandang umaga mga karsiklo. Meron na naman po tayong ayusin isang LED TV. Ang tatak niya ay Kobe. Ang issue nito ay no display. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pagtanggal itong takip. Kasi nagmamadali yung may-ari. Kaya sabi ko, bago kayo umalis, checkin muna natin, tignan natin muna yung loob. Kaya bukas na siya. Nung chinek namin, wala siyang display. Talagang totaling blackout. Pero may ano siya, may indicator light, tapos nag-o-on siya. Pag pinindot mo, nag-o-on. Kaya sabi ko, backlight. Tapos, sabi din ng may-ari, 2 beses niya na ito pinagawa na palaging ganun ang nagiging sira, backlight. Noong unang pinagawa niya, backlight ang sira, pinalitan ng backlight. Tapos siguro mga 1 linggo lang, napuldi na naman yung backlight. Tapos pinagawa niya uli dun sa dating gumawa. Dati raw ang nakalagay dito na backlight, 2 strip. Tapos pinagawa niyang 3. Tapos siguro mga ganun pa rin ang naging mga 1 linggo lang din. Napundi na naman, kaya naghanap na siya ng ibang technician. Kaya napunta to sa atin dito. Kasi inaano niya kung bakit palagi napupundi yung backlight. Katulad nga nito, yan o. Ito. Lobo yung mga capacitor. Itong 2 na to, maliit. Sabi ko sa may-ari, kung laging ganyan yan, lagi nagpuputok ng backlight, naninira ng backlight, dapat ihiwalay na yung backlight driver nito. Huwag na itong gamitin. Itong backlight na ito, huwag nang gamitin itong backlight driver. Maglagay na lang kami ng isang backlight driver dito. Ibubukod na lang dito sa panel, ay sa board. Umukay naman yung may-ari. Kaya yun, umorder na kami sa Lazada para may kabit dito. Kaya tatanggalin ko lang itong ano niya, itong 2 capacitor na sira na to. Tingnan natin yung backlight. Ito ang itsura ng backlight. Tama yung ano niya ito. Siguro ito yung una. Tapos ito yung pangalawa. Kasi itong isa na to, wala namang repair itong isa na to. Okay. Hanapin na natin yung salarin nito. Bago ko pala simulan itong ayusin, ay nais ko muna magpasalamat sa mga nanonood ng video ng Resiklo Repair, sa mga viewers, subscriber, nag-comment, nag-like, nag-share. Marami pong salamat sa inyong lahat. At saka sa mga nagko-comment na hindi namin masagot agad kasi masyadong busy.
Kaya may kami ng pasensya na hindi namin kaagad na sasagot yung mga comment nyo, okay? Pakita ko na lang sa inyo pag nahanap ko ng salarin. Eto mga karesiklo, natanggal ko na yung capacitor ng mga bloated. Ito siya. Ang value niya ay 470 10 volts. So, dalawa. Kasi ito, nakakabitan ko na siya ng bago. Ito yung bagong kabit natin na capacitor. Mas nahinang na rin natin yan. Okay. Yung backlight naman ang aayusin natin. Hanapin ko pa yung sakit. Kaya pakita ko na lang sa inyo pag nahanap ko na yung salarin sa backlight. Ito mga karesiklo, testerin na natin yung mga backlight kung alin dito sa tatlong strip na to yung pundi. Pero ito mga karesiklo, yung mga pundi lang naman, itong dalawa na to. Itong dalawang strip, yung mga linagay niya. Kaya gagawin ko dito, papalitan ko na ito lahat, pati itong whiteboard niya na ito. Babaklasin ko na lang ito lahat, tapos palitan ko na lang ng whiteboard. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag naikabit ko na. Eto mga karesiklo, pinalitan ko na lang ng panibagong whiteboard itong
Kobe na to. Kasi ito yung original niya ito. Kaya yung original niya masyado nang madumi. Madumi ang pagkakagawa ng gumawa nito eh. Kaya yan. Kaya naghanap ako ng bago. Ito. Yung pinagbaklasan din. Tapos tinabasan ko na lang yung mga gilid kasi lagpas. Kasi kakabit dito bagong backlight. Ito kasi papalitan na to lahat. Ito yung tatlong strip na to. Ibabalik namin sa dati, yung dalawang strip lang siya. Dalawa lang siya rito. Kasi dalawang strip daw dati lang to eh. Pinadagdagan ng isang strip. Hindi ko lang malaman kung yung dalawa ba malinaw ba yung TV, yung picture, kaya niya o malabo. Kung malabo, kaya niya pinagdagdagan ng kaya niya pinagdagdagan ng ilaw. Hindi ko maintindihan yung ano niya bakit dinagdagan. Kasi pag dinagdagan ito, ibig sabihin malabo yung screen. Hindi siguro alam kung paano i-set up dun sa backlight setting, kung paano dagdagan yung ilaw. Kaya ang ginawa dito, dinagdagan siya ng isang strip para lumiwanag. Eh baka 1 watts lang ito. 1 watts lang siguro bawat isa nito. In order ko yung mga 3 watts. Okay, hintayin ko na lang yung pagdating ng ng backlight at saka backlight driver. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo. Ayan, malinis na siya. Hindi na siya dugyot tignan. Hindi na siya marumi. Yan. Ito naman yung original niya, napakarumi. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag natapos na ikabit ko na yung backlight at saka backlight driver. Ito mga karesiklo, dumating na yung in-order natin backlight na dalawang strip. Ito siya, nadugtungan ko na siya para dito siya dito. Yan, dyan siya nakalagay. Hindi natin siya ilalagay, okay? I-layout ko lang siya, tapos titignan natin kung ilaw. Kasi hindi pa dumarating yung backlight driver. Hindi ko pa alam kung mamayang hapon o sa ados. Okay. Ito mga karsiklo, naikabit na natin itong backlight na bago. Na-layout ko na rin. Tinakman ko na lang yung mga butas kasi masyadong malayo pag pinasok ko pa rin sa butas ng mga itong backlight na to. Layo eh. Masyadong gilid na gilid. Kaya inano ko na lang siya. Yun yan. Tingnan natin kung iilaw na ba ito. Testingin natin kung may ilaw na yung backlight. Ayan.
Okay na siya mga karesiklo. Umiilaw na siya. Ibabalik ko na lang yung panel para hintayin ko na lang yung backlight driver. Okay. Ito mga karesiklo, naibalik ko na yung panel. Naikabit ko na siya yan. Tapos nilinis ko na yung mga dumi dito. Yung mga pinagkabitan ng sided tape. Ito rito, wala na. Nagdiyan ko lang muna siya ng temporary kasi hindi na talaga dumidikit yung ano niya. Yung panel niya sa gilid. Yan. Tapos, subukan muna natin testing kahit wala pa yung backlight driver. Gamitin lang muna natin yung tester ng backlight driver para matignan natin kung mayroon ba talaga siyang display na. Okay, pakita ko na lang sa inyo. Kukunin ko lang yung backlight driver. Eto mga karsiklo, nakikabit ko na yung backlight dito sa backlight tester natin. Ito muna yung gagamitin natin na backlight driver para matignan lang natin kung okay pa ba yung panel. Okay, sasaksak ko lang. Yan, nakasaksak na sa yung dalawa. Tapos i-on natin. Yan, naka-indicator light. On natin. Ayan na siya mga karsiklo. Meron na siya. Ayan. Buo naman yung ano niya, yung picture niya. Ayun lang, kaya lang may nakita tayo rito. Mga guhit. Ayan o. Parang, ayan, may tama na ng guhit. Ayun siya. Buti dito lang sa gilid. Yan o, no signal. Tapos pagdating dito, ayan o. Laki ng ano ng, pero hindi pa naman to ano, hindi pa naman to sagabal pag pinanuuran. Kasi nasa gilid naman eh. Okay, na-confirm naman natin na umaandar naman yung panel, kaya lang mayroon lang talaga siyang guhit na. Siguro dahil dito sa pagputok ng capacitor, kaya ito nagkaroon ng guhit. Okay, hintayin lang natin yung backlight driver kung kailan darating. Matagal talagang order sa Lazada. Yan siya. Maganda naman, malinaw pa. So, ayan, nagkaroon ng guhit. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag dumating na, pag naikabit na natin yung backlight driver. Hinihintay ko lang yung pagdating ng backlight driver para mag final testing na tayo. Ito muna kasi ginamit natin yung backlight driver na tester. Yan muna ang ginawa ko sa backlight. Yan muna yung nag-supply.
Eto mga karesiklo, dumating na yung order natin na backlight driver. Ito siya. Nilagyan ko na siya ng ano sa ilalim para idikit natin dito. Dito natin yan ididikit. Tapos na-tap ko na dito sa 220 para pagsaksak mag-on na lang mag-on na tong backlight driver. Ngayon testingin muna natin kung ilang voltahe ba ang nilalabas nitong backlight driver na to. Kasi yung backlight driver natin, ito, ang kailangan niya na voltahe ay 64. Okay. Testerin ko lang. One 145 ang output ng ano nito, backlight driver. Okay. Tapos Ha? Oo. Oo. Sa counting siya. tester naman natin ngayon yung backlight driver ay yung backlight. Kung ilang volts ang backlight natin. Yan. Yan, umilaw na yung backlight natin. Ay yung ₱64 volts ang kailangan natin sa yung backlight natin, 64 volts. Okay. Kaya malaki pa yung ano niya, yung allowance niya. Kaya ano ko na to, i-set up ko na to, ipipix ko na siya. Ipipix ko na siya, tapos mag-testing tayo.
Hindi na natin to gagamitin. Ito na yun. Kukunik na natin sa rito. Ipakita ko na lang ulit sa inyo. Pag naikabit ko na. Ito mga karesiklo. Naikabit ko na yung backlight driver at saka yung backlight to. Ngayon gagawin natin ay magte-testing tayo kung nag-okay na ba tong backlight ay yung screen nito. Okay, testing. Itasakta ko na. Ayan, nag-on na yung backlight. Ayan, ilaw na. Tapos pindutin natin yung on. Yun, namatay na siya. Tingnan natin kung okay na ba siya. Ayun. Yun o, sinasabi kong guro. Nagkaroon siya ng buti na lang, hindi sa gitna. Kaya mapapanooran pa rin na maayos to. Okay, success ang ating backlight. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag naikabit ko na lahat para mag final testing tayo. Ito mga karsiklo, na ibalik ko na yung takip ng TV. Ito, yan. Yan siya, yan. Natakip ko na siya. Tapos ang gagawin na lang natin dito ay magpa final testing na lang tayo. Kaya sasaksak ko lang siya para matignan na natin kung okay ba yung sounds, okay rin yung ano, yung nag-ano na rin ako ng pang-input natin ng video. Ito siya. Pa-power ko lang. Yan. Smart TV. Ayan siya. Malinaw naman siya kaya okay na siya. Hindi naman naging sagabal yung guhit dito. Ito, yung guhit na to, hindi naman siya naging sagabal kasi nasa gilid naman siya. Ayan, daming guhit yun. Ayan o. Kaya hindi naman siya sagabal. Buti na lang, dyan na pwesto yung mga guhit. Kung nasa gitna, wala na. Masakit na sa mata to tignan. Okay, mga karesiklo. May natapos na naman tayo isang paggawa ng isang mabuting customer. Ang tatak nito, Kobe. 32 inches. Ang naging issue nito ay palit backlight, palit ng backlight driver, palit ng capacitor, dalawang capacitor kasi doon din nila sa akin to, ano siya, no display pero may indicator light tapos mayroon siyang nag-on siya pag pinindot yung on. Kaya lang wala siyang display kaya inano namin na yung backlight ang sira. Kaya umorder kami sa Lazada ng backlight, dalawang strip, tapos pati backlight driver, tapos capacitor. Kasi pangatlong paggawa niya na to eh. Yung dalawa hindi ako ang gumawa, yung pangatlo ako na ito. Kasi lagi raw nagsisira ng ano ng backlight. Siguro yung unang gawa to, tumagal na ng 1 linggo.
napundi na agad yung backlight. Tapos pinagawa niya uli, ganun pa rin, napundi pa rin yung backlight. Kaya ito pangatlo, naghanap na siya ng ibang technician to. Natagpuan nga tayo rito para mag-ayos. Ito, kaya pinalitan ko rito, backlight driver, tsaka backlight, tsaka capacitor. Kasi yung capacitor, doon sa mainboard niya, ay lobo, dalawang lobo. Dalawang 470 UF, 10 volts. Ayun ang naging issue niya. Kaya nung tinano namin, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganyan ng guhit. Yan. Okay, hanggang dito na lang mga karusiklo. Maraming po salamat sa inyong lahat.